Pakawalan niyo ako rito. Sino kayo at sino nag-uutos sa inyo na dukutin ako? Bagaman natatakot ay tinataga ni Sofia ang loob dahil alam niyang hindi siya lalo makapag-iisip ng maayos kapag nagpanik siya. Nakatali ang kanyang mga kamay patalikod sa isang upuan. Ano ba? Hindi ka ba tatahimik dyan? Sigaw ng isang balbas saradong lalaki na sa tingin niya ay nakalimutan na nito ang salitang suklay dahil sa haba ng buhok nitong nakatali sa likod ng inuupuan nito. I want to know who hired you to do this. Halos nagmamakaawang sabi niya. Abad sira ulo pala tong babaeng to. Pa-Ingles-Ingles pa, mukhang nakakaloko. Nagtawanan ng mga lalaki na mukhang mga kriminal at mga tipong hindi mangingimping pumatay. Pare, mukhang imported yan eh. Baka pinagtatawanan ka pare. Panggatong ng isa. Ganun ba? Hayaan mo't mamaya lang ipaglalamayan ito. Ibabalato na sigurado sa atin ito ni boss pagkatapos niyang pagsawaan. Nagtayuan ng mga balahibo niya sa takbo ng usap ng mga tatlo. Parang awa nyo na. Kung gusto nyo, babayaran ko kayo. Tulungan nyo lang ako na makawala rito. Panguuto niya sa tatlo. Nagtinginan ng mga ito at nabuhayin sa iyang loob. Lumapit ang isa sa kanya habang nakangisi. Madali lang naman kaming kausap. Kaya mo bang ibayad ang katawan mo kapalit ng paglaya mo? Hinagod siya nito ng makakalokong tingin bago tumawa ng malakas nang makita ang nahihindik niyang mukha. Duwag ka naman pala eh, pero hayaan mo, matitikman ka rin naman namin pagkatapos ni boss sa'yo. May bayad pa. Di ba dobleng bonus yun? Sinong boss bang tinutukoy nyo? Mamaya, makikilala mo rin sila. Masyado ka namang atat. Huwag kang mainip. Lumapit pa ang mukha nito sa kanya at inamoy-inamoy ang kanyang buhok at katawan. Sinikap niyang lumayo rito kahit hirap siya dahil sa pagkakatali niya sa upuan. Sila? Ibig sabihin ay higit sa isa? Wala siyang alam na atraso kaya wala siyang ideya sa maaaring gumagawa ng ganoon sa kanya. Ilang sandali pa ang lumipas nang makarinig siya ng pagparada ng sasakyan sa labas. Maya-maya pa ay may narinig siyang paparating na mga yabag pagkatapos ay mga kalabog sa labas. Namatay ang mga ilaw at ilang sandali pa ay sunod-sunod na putok at sigawan ng naririnig niya. Lumabas ang dalawang bantay at naiwan ang isa sa kasama niya. Sa pamamagitan ng liwanag na nagmumula sa buwan sa labas ay nakita niya ang pagpasok ng isang figura mula sa bintana. Ilang segundo nakipagbuno ito sa natitirang bantay niya. At kahit sa dilim ay kilala niya ang bulto na iyon. Ilang sandali pa ay nakalupaysay na sa sahig ang bantay niya. Ruel, usal niya nang maghigpit siyang itong yapakin ang bantay niya at yakapin siya. Oh God, nasaktan ka ba? Umiling siya. Hinalikan siya nito bago siya kinalagan. You had to got me worried. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyari sa'yo. I'm okay. Nang malaman ko nangyari, I suddenly realized one thing. I love you so much and I'll be damned for the rest of my life kapag hindi ko ito sinabi sa'yo. And if I get out of here alive, papayag ka bang maging girlfriend ko? Tanong nito. What? Nalilitong tanong niya. I said, will you? Naririnig kita, Ruel. Sigaw niya rito. I just can't believe you're asking me that with all these bullets around us. God, this is not romantic at all. Sali-saring emosyon ng nararamdaman niya. Tuwa at takot para sa kanilang kaligtasan. Promise, babawi ako. Kailangan ko lang ng sagot mo ngayon. So are you? Alright. Putol niya rito nang magulat sa malakas na putok mula sa labas. Ngumisi ito bago mula sinalaykop ang mga labi niya. At bago pa niya matugunan ang halik nito, ay hinila na nito ang kanyang kamay at iginiya palabas ng kwarto. Ilang sandali rin nagtagal ang palitan ng putok sa pagitan ng mga alagad ng batas at ang mga kumikidnap kay Sofia. Dumating ang mga tinatawag backup agent drama sa lugar. Ang ilang sugatan ay dinala sa ospital at ang ilang nahuli ay dinaretso sa kulungan. Pagkatapos siyang masuri ng doktor upang malaman kung wala siyang natamong anumang pinsala sa katawan, ay ihinatid na siya sa kanyang tirahan. Binilinan na lang siya na kukuhanan siya ng statement sa ibang araw. Naalala niya ang tanong ni Ruel. Seryoso ba ito o dala lang iyon ng damdamin dahil nasa panganib sila? But she was too happy to argue with her feelings and she didn't want to think about it anymore.
Nang sumunod na araw matapos ang insidente ng pagkahadukot sa kanya, ay pumunta siya sa presinto pagkatapos ipaalam sa kanya ng mga taga-NBI na nahuli na mga taong tinuturong mastermind sa pagkahadukot sa kanya. Nalaman niya rin na may kinalaman ng mga ito sa pagkahadamay niya sa cyber hacking case. Pagdating niya sa presinto ay ganun na lang ang gulat niya nang makitang kasama si Annette sa mga nahuli. Ito at ang nobyo nitong si Algin Castillo ang itinuturong leader ng sindikatong nasa likod ng mga hacking stunts. Ginamit ito ng nobyo para sa mga iligal na gawain, sinamantala ng kahinaan at pagmamahal nito, lalo na sa pagkuha ng mga impormasyon tungkol sa kanya upang matagumpay na maibaling sa kanya ang kaso nang malaman nilang tinititikan ng mga ito ng NBI. Ang mga ito rin di umano ang may pakana ng huling beses sa pagkahabang ingit nito sa kamatayan. Paano mo nagawa sa akin to, Annette? Pinagkatiwalaan kita at itinuring na parang kapatid na rin. Dahil nagagalit ako sa'yo. Everything about you is everything I ever hoped for. Career, pera, magandang mukha at atensyon na baliwala lang sa'yo. It's not fair na buong buhay ko ay kailangan ko kumayod at maghirap samantalang ikaw ay tila baliwala lang kung dumating sa'yo ang lahat ng swerte. Paano mo nasasabi yan? Paano mo nagagawang kainggitan ako kung nasa iyo ang tanging inaasam ko sa buhay? Ang isang pamilya. Pamilya? Pwesteng pamilya na walang idinulot sa akin kundi problema. Pamilya ang tanging bukang bibig ay problema sa pera. Aanin mong isang walang kakwenta-kwentang pamilya kung pwede ka namang mamuhay ng matiwasay nang wala sila. Hindi niya lubos na mapaniwalaan ang sinasabi nito. Hindi niya inakalang sa buong panahon na magkakilala sila ay kinaiinggitan siya nito. Nagawa pa siyang ipahamak nito. Wala kang ideya kung gaano ko hinangad na maibalik ang buhay ng mga magulang ko, Annette. Pinubulak ka ng kasakiman mo. Nakalimutan mo ang lahat ng bagay na dapat sana ipinagpapasalamat mo. I would love to trade places with you kung may babalik na ng mga aking pamilya, pero alam kong ano man ang gawin ko ay wala na rin kwenta. That's easy for you to say dahil hindi mo pa nararanasan ang lahat ng pinagdaanan ko. Wala kang ideya kung gaano kahirap ang akuin ng buong buhay mo ang responsibilidad ng mga magulang mo. Hindi mo alam kung gaano kahirap lumaki na naiinggit sa mga kaedad mong naglalaro samantalang ikaw ay nagtatrabaho. You have no idea. Maybe, pero hindi lang ikaw miserable ang buhay sa mundo, Annette. Don't hate the people around you dahil lang hindi ka kasimplidad nila. Sana lang ay masaya ka now that you've made a mess of my already miserable life. Nakita niya ang tila pagsisisi sa mga mata nito, subalit dagliring na wala iyon. Hindi mo alam kung anong kahulugan ng miserable, Sofia. Tama ka, hindi ko nga naranasan ang lumaki sa hirap gaya mo. Pero mas pipiliin kong yung 100 beses kaysa makitang mamatay ang alinman sa mga magulang ko. Hindi ko sinasabing naging mas mahirap ang pinagdaanan ko. Everyone has their share of grief in life. It's show one with them that makes them difference. Sabi niya rito bago ito tuluyang hilihan patungo sa selda. Alam niyang huli na ang lahat para magdiskusyon. Nangyari na ang lahat at si Annette na lang ang maaaring sisihin sa kung ano man ang nangyari dito. Everyone had a choice and Annette made hers. She would have to face the consequences of her choices. Kung ganon ay sina Annette ang may kagagawa ng tangkang pagpatay sa akin. Baling ni Sofia kay Ruel pagkatapos ito makipag-usap kay Annette. Hindi lang sila, Sofia. Sino pa kung ganon? Naguguluhan tanong nito. Remember the day we first met? Tumango ito. We were working on an illegal drug trafficking case. Si Lucio Garcia ang leader ng sindikatong target namin noon. Dahil sa galit niya sa paghahack sa kote namin sa illegal na drug business deals, niya ay isinumpa niyang pagbabayarin ako. Pinalo niyang maghiganti sa akin sa pamamagitan mo. Patawarin mo ako at nadamay ka. Naikuyom niya ang kamao bago inabot ang dalaga at niyakap. Wala kang dapat itihingi ng tawad. You were just doing your job. Hindi ko alam ang gagawin ko kung may nangyaring hindi maganda sa'yo. Ito ang isang bagay na ikinatatakot niyang mangyari dahil sa kanyang trabaho. Ang madamay ang kanyang mga mahal sa buhay, higit sa lahat si Sofia. Mahigit 1 linggo na mula nang mangyari ang pagkahadukot kay Sofia. Mahigit 1 linggo na rin mula nang magtapat sa kanya si Ruel. They hadn't talked about it again but things were not different between them.
Gaano man kabisi ang mga ito na nakaraang araw, ang binata ay nagawa pa rin itong dalawin siya, tawagan at kumustahin kahit ilang oras pa lamang silang hindi nagkikita. Bumalik na siya sa pagtuturo at busy na uli ito sa trabaho. Noong makawala at makalawa ay nag-umpisa na ang 3-day family reunion na inorganize ng kanyang tita Rose. The occasion was held at the beach resort. Isang kakilala di umano ng tita niya ang nagpahiram ng vacation house na iyon upang pagdausan nila ng event. She met her cousins and nephews, even her grandparents, uncle and aunt. She was very happy to meet her mom's family. Hindi niya inaakalang mayroon siyang noong una siyang nagpasyang umuwi sa Pilipinas. She was not alone after all. Ate Sofia, bumaling siya tumatakbong Edna, anak ng pinsan ng kanyang mami. Kasama nito ang ilan pang pinsan nila na halos nasa late teens ang edad. Nakaswimsuit ang mga ito at mukhang nagkakaya ang mag-night swimming. Ate, baka gusto mong sumamang mag-swimming? Pambababa ng kinain. Sige, kaya na lang. Enjoy your swim and be careful. She smiled. Are you sure? Masarap maligo sa dagat ngayon. Oo nga Ate Sofia, it will be fun. Hindi na sumama si Ate Adriana dahil darating daw ang boyfriend niya mamaya. Her cousin and tita finally settled their issue regarding Adriana's boyfriend and wedding. Sa wakas ay ibinigay na ng tita niya ang bendisyon nito sa dalawa. Nagkasundo rin ng dalawang hayaan na lang sila ni Tita Rose dito sa bansa na marahan at dalaw-dalawin nila ang mga pinsan. Go ahead and have some fun. I'll be fine. Nagkibit-balikat na lamang ang mga ito bago siya iniwan. Pinagkasya niya ang sarili sa panonood sa di kalayuan sa mga ito. Ilang minuto pa ay sumama na rin ang ilang pang kamag-anak nila. She was busy watching them. Kaya naman magulat siya ng baritinong tinig mula sa kaniyang likuran. Sino naman kayong maswerteng nilalang ang iniisip mo sa ngayon? She spun around and saw Ruel behind her. Smiling at her, she missed him a lot. Nakangiti ito. Para sa kanya, ito na ang pinakagwapong nilalang na nasilayan niya. Ngumiti siya at nagkibit-balikat. Isa sa pinakamahalagang tao ngayon sa aking buhay. Kung nasan kaya siya at ano kaya ang kanyang ginagawa? Kung naisip pa din ba niya ako? Tingin ko halos mabaliw na yun sa pagkamimiss sa'yo. Na parang siyang loko sa pagkalutang sa isip at hindi magawa ng maayos ang kanyang trabaho dahil iniisip kung namimiss mo rin ba siya. Kaya minabuti niyang sundan ka na lang kaysa natataranta mga kasama niya sa trabaho dahil sa pagkatuliro niya. Nakangiting ibinalik niya ang tingin sa dagat kung saan masaya naglulunay sa tubig ang mga pinsan niya. Sumunod ang binata sa kanya. Naramdaman niya ang kamay nitong mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. May ilang segundo lumipas na nanatili siyang nakatayo lang doon at kontento na magkahawak ang mga kamay. Then they stared at each other until they couldn't contain their emotions anymore. They embraced each other tightly. Words seemed unnecessary. Tila sila may sarili mundo na tingin lang nila ay sapat na upang maunawaan ng isa't isa. Binitawan siya nito at ibinigay ang isang folder na hindi kaagad niya napansing hawak nito kanina. What's this? Report. Connection and money can gather information faster. Kaya hiningi ko ang tulong ng pinsan ko si Art upang mapadali ang paghahanap ko kay Jacob Gibson. Nagulat siya sa pagkarinig sa pangalan ng stepfather niya. Inabot niya ang folder, nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat iyon. Tama ka na nakasama siya sa mga nakatakas na magkaroon ng sunog sa kulungang kinapipiitan niya. The authorities found him hiding somewhere in Iowa. Nagkaroon ng shootout noong huhulihin na siya ng mga otoridad pero nakatakas uli siya. Nagtago siya sa isang kaibigan nito sa Colorado. Unfortunately, naaksidente siya habang nagmamaneho ng lasing. Isinugod siya sa ospital ng mga sumaklolo sa kanya pero hindi siya pinalad na mabuhay pa. Napasinghap siya. You know you didn't have to do all this, did you? Having you here with me is more than enough to make me feel safe. Alam ko, pero gusto kong mas mapanatag ka. You deserve to feel this way and I'm more than willing to go through this if this means your happiness. Ganun man kalaki ang kasalanan ng stepfather niya sa kanya ay hindi niya ninais ang ganong kamatayan para dito. Niyakap siya ng binata at doon siya tahimik na humikbi. Hindi niya inaasahang gagawin nito iyon para lang tiyakin ang kaligtasan niya.
Alam niyang hindi tamang matuwa siya sa pagkawala ng ibang tao, subalit iyon ang nararamdaman niya. Lubos siya nakakadama ng kapayapaan at kalayaan mula sa isang mapait na kahapong minsan na niyang ninais kalimutan at takasan. Batid niyang mas matapang na niyang mahaharap ang bukas sa piling ng mga taong nagmamahal sa kanya. 6 months later, busy si Sofia sa pagtipa sa kanyang laptop sa garden. Ang wooden swing sa tabi ng halamang yellow bells ang paborito niyang tambayan kapag nasa bahay dahil mas tahimik doon at presko ang hangin. Nagawa rin niyang patununan ng pansin ang hinihinging pabor sa kanya ng nobyo dahil walang pasok. Nasa month-long vacation di umano ang programmer ng opisina kaya nagpatulong ito sa pagdetect ng ilang files na naglalaman ng mga sensitibong impormasyon para sa isang kasong hawak ng mga ito. Kinuha niya sa bagang USB na naglalamang files. Nang simulan na niyang buksan ng ibang files ay naghinala na siyang hindi simpleng files lang ang nandoon. Halos 1 oras na niyang dinedecode iyon nang mapansin pabalik-balik lang siya sa umpisa. May napansin siyang maliit na icon na mukhang wine glass sa upper right corner. Nang i-click niya iyon ay nag-blackout ang buong screen. Shit! She immediately pressed buttons. Tila siya hinahabol ng demonyo nang makitang tila na didelete automatically lahat ng laman ng files. Kahit anong pilit niyang pindot sa anumang button ay ayaw nitong rumisponde. Pagkaraan ng 1 minuto ay lumitaw sa screen ang salitang I've got you. Ilang segundo pa ay lumitaw ang iba't ibang larawan nila Rinowel. Mula noong una sila magkakilala hanggang sa ngayon. Naguguluhan man ay napangiti pa rin siya nang makita ang ilang mga snapshot na hindi niya alam na mayroon ng nobyo. Surprise! She spun around. Behind her stood Ruel, flashing the sexy smile she saw when they met on the island almost 2 years ago. He looked at her shippingly while he held a bouquet of white roses and her favorites in his hands. What are you up to, handsome? Nakangiting pinamaywangan niya ito at hinintay na makalapit. Nothing. I was just thinking, since you're not the typical girl next door, I should think for a suitable way to tell you how lucky I am to have you and how much I love you. Iniabot nito ang mga bulaklak sa kanya. Automatikong inamoy niya mga iyon. You didn't have to do this, you know. You always made sure I felt how much you love me, and I can't thank you for enough that. Nang may marinig siyang blinking sound mula sa laptop, ay napabaling siya roon. Nakita niya ang salitang warning ng maraming beses. Napasinghap siya nang makita ang katagang "The creator of this page has fallen deep" sa screen. Mula niyang binalingan ang lalaking nakangiti habang hawak sa isang kamay ang isang engagement ring in white gold. Ang sabi ko sa'yo, babawi ako. Nakangiting sabi nito tumikim. Alam kong hindi ako ang kabuuan ng lalaking hinahanap mo. Wala akong alam sa pagiging romantiko at sweet, but I love you. At kung kailangan patunayan ko iyon sa'yo araw-araw, so be it. Oh, Ruel, so will you marry me, Sofia? He sheepishly asked her. Uncertain, she wondered how he could doubt her desire to spend the rest of their lives together. Tumango siya. Yes, I'll marry you, Agent Arbolado. I love you. Muntik na siyang mapasigaw nang haklitin siya nito at iikot sa ere. Isa lang ang alam niya sa ngayon. She couldn't imagine her life without him anymore. Natitiyak niyang mas magiging maganda ang pagsikat ng araw sa umaga at paglubog nito sa gabi. Hindi na siya matatakot na muling harapin ang bukas. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Sofia at Ruel. At lagi po nating tatandaan, ang kanilang kwento ay isang patunay na hindi lahat na magkasalubong ay nagiging magkakampi. Pero ang pagkakataon nila ay naging simula sa isang pag-ibig na hindi nila inaasahan. At sa tamang panahon, may isang tao magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya at kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.